The Marvel First Family in MCU. This is MCU TV Fantastic Four, the first step. Movie review. Famous around the world, please welcome the Fantastic Four. I herald Galactus. We'll face it together. As a family. Sinamahan sila ng Herald papunta kay Galactus at tinanong nila ang Herald at ayon dito, walang ibang gusto si Galactus kundi ang i-consume ang planeta. At siya mismo ang pumipili ng bawat planeta. How does he choose which planets to consume? He does not. You choose. Yes. Inusisa rin siya ni Johnny kung ano ang ibig sabihin ng binitiwang salita nito sa kanya bago sila nagkahiwalay sa space. Sumagot ang Herald. Moha Hiroame. It means tie with yours. Di naman nagtagal nakaharap nila si Galactus na nalugod na ipinakilala ng Herald. Stand before Galactus. The devourer of worlds honors you. Napakalaking higante nito at milyong taon na nabubuhay. Simple lang ang kondisyon niya. Hindi niya gagalawin ang Earth kung ibibigay nila sa kanya ang bata. I will spare your world in exchange for the boy. Nakita ni Galactus na pwedeng tagapagmana ang bata bilang kapalit niya dahil may kapangyarihan ito na tulad ng sa kanya. He possesses the power cosmic, and he will inherit this cursed throne. Sinabi ni Reed na walang anumang kapangyarihan ang batang dinadala ni Sue dahil siya mismo ang sumusuri nito. It's not true. He's normal. We would know. I would know. I tested it. Tinitigan ni Galactus si Sue at nanghina at sumakit ang tiyan nito. Sumumpa si Reed at sinagawan niya si Galactus. You will have our planet, and you will never have our son. At dahil dito, tila tumayo si Galactus na tila di nagustuhan ang sinabi ni Reed. Sinabi ni Galactus na, I will eat your planet slowly, while your chocolate matches. Naalarma sila at nakipaglaban kay Galactus. Sinugod ni Johnny si Galactus habang nakasunod ang Herald at sumusuporta naman si Ben upang makatakas na sila. Ngunit sa huli, hindi kinaya ng Herald ang force field ni Sue. At nagawa nilang makasakay sa ship. Nagawa man nilang makalayo, di pa rin sila tinantanan ng Herald. Nagawa pa din silang masundan kahit nakapag time jump na sila. Sa puntong ito, hirap na si Sue at parang manganganak na ito. Pinagbabaril ni Johnny ang Herald. Subalit kahit nababali ng wormhole ang bawat tira, tinamaan pa din nila ito sa tulong ni Reed. Ngunit di ganoong kadaling sumuko ang Herald, kaya nag-isip ng paraan si Reed. Delikado man, inilapit nila ang ship sa isang black hole. Lumapit sila sa bukana nito at ginawang invisible ni Sue ang buong spaceship kahit hirap na ito. Nailigaw nila ang Herald at nilamon ng black hole. Ngayon, kailangan naman nilang baliin ang trajectory ng ship pabalik sa Earth habang hirap na nagdadrive si Ben at si Johnny. Ay sakto naman na nanganganak na si Sue habang ang ship naman nila ay nakarating na papalapit sa Earth. Pinangalanan nila ang sanggol na si Franklin. Lumapag na ang spaceship nila sa Earth at inabangan ito ng mga tao sa buong mundo. Bumaba sila na may sanggol ng kasama. Tuwang-tuwa ang mga tao at gusto nilang makibalita
Nang tanungin sila ng media kung natalo ba nila si Galactus ay nagdadalawang isip silang sagutin. Pero nagsabi sila ng totoo. We didn't. Not yet. Not yet, we didn't. Hindi pa nila natalo si Galactus. Sinubukan nilang makipag-negotiate pero para sa Earth, napakalaki ng hinihinging kapalit nito. We attempted to negotiate, but Galactus, he asked too high a price. Nang tinanong sila ng media kung ano ang hinihinging kapalit ni Galactus, sinabi ni Reed, What does he want? What did he ask? He asked for our child. na ang anak nila ang hinihinging kapalit para mailigtas ang Earth at syempre, hindi sila pumayag. He said, give us your child, and I will spare the Earth. We said no, obviously. We said no. Dito na nagkagulo ang media dahil parang tinalikuran na sila ng Fantastic Four. At may huling tanong sa kanila ang media. Tinanong uli si Reed kung safe daw ba ang Earth. Sinabi ni Reed, Are we safe? I don't know. na hindi niya rin alam. Tila may pangambang panganib at takot sa mga tao. Nag-usap-usap agad sila kung ano ang susunod nilang hakbang. Subalit wala pang maisip si Reed dahil mas mabilis na mas malakas ang kalaban. Kailangan pa nila makakalap ng impormasyon tungkol kay Galactus at alamin kung anong meron sa bata na gustong kunin ni Galactus. Samantala, nakahanap si Johnny ng paraan kung paano i-decrypt at i-translate ang kakaibang lengguwaheng na record sa transmission sa pamamagitan ng translation na sinabi ng Herald nang nag-usap sila para makahanap sila ng mas maraming impormasyon tungkol kay Galactus. Moha Kiroame. Die with yours. We can use that to figure out what all of this means. Nadetect pa ng radar na ang spaceship ni Galactus ay papalapit na sa Earth. Nakakagulo na ang mga tao at usap-usapan kung bakit di na lang nila ibigay ang bata para makaligtas ang mundo. Reed Richard and Sue Storm hand over their baby and we all live. One life. Nabahala ang mundo at marami na ring nagwewelga sa harap ng Baxter Building. Kinuusap niya ang mga nagwewelga. Ayon sa kanya, pamilya tayong lahat at dapat ay hindi tayo nag-iiwanan. Ayon kay Sue, ayaw niyang ibigay ang bata para sa mundo at mas lalong ayaw niyang ibigay ang mundo alang-alang sa bata. I will not sacrifice my child for this world, but I will not sacrifice this world for my child. Hinagayat niya ang lahat na lumaban ng sama-sama at matatalo si Galactus. Napanatag ang mga tao at sinuportahan si Sue. We will face this together. We will fight this together. And we will defeat this together. As a family. Nakaisip na si Reed ng paraan kung papaano makakatakas kay Galactus. We are going to move Earth to a place that Galactus will never find us. The bridge. Tulad ng teleportation experiment niya, kailangan nilang gumawa ng malalaking teleportation bridge sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pagkukonekta ng lahat ng mga ito, pwede nilang i-teleport ang Earth sa ibang solar system sa space na hindi makikita ni Galactus. Nagtulong-tulong ang lahat para magawa nila ito sa lalong madaling panahon at sa iba't ibang panig ng mundo. Kinailangan din nilang magtipid ng kuryente para maisakatuparan ng plano dahil ang bridge ay nangangailangan ng malaking energy source, kaya pinag-utos ni Reed na kailangan magtipid ng kuryente ang mundo. We all need to conserve power at a scale never attempted before. All the power. Patuloy din ang pag-aaral ni Johnny sa mga impormasyon at detalye kay Galactus at sa wakas natuklasan na niya ito. Matagumpay na naitayo ang lahat ng teleportation bridge sa buong mundo. Malapit na si Galactus at oras na para i-activate ito. Sabay-sabay nilang pinaandar at unti-unti nabalot ang buong mundo. Nang biglang may humadlang sa kanilang plano, pinasabog isa-isa ang bridge. At nasayang lahat ang kanilang pinagpaguran.
Hinabol agad ito ni Johnny at pinigilan. Ang naninira pala ay ang Herald ni Galactus. Dito ay pinadinig ni Johnny ang lahat ng nai-record at nagawa ni Johnny na kausapin ang Herald sa sarili nitong lengguwahe. Osti Sagens. Osti Ushikomi Pourquoi? Sapiamen as tu vos. Shalabah. Naaral ni Johnny ang salita nito at nakilala niya ng lubos ang Herald ni Galactus. Ito pala ay si Shalabal. Nagulat ang Herald dahil ang boses palang iyon ay ang mga nagmamakaawang tinig na naninirahan sa mga planeta na kanilang winasak at tumatangis at nakikiusap sa kanya. At nalaman niya na si Shalabal pala ay dati ding normal na nilalang sa isang planeta. May anak at pamilya, subalit isang araw ay dumating si Galactus at kinuha siya bilang tagapaglingkod para hindi nawasakin ang planeta nila. Ginawa siyang Herald na si Silver Surfer. Dahil dito, isa na siyang Herald ni Galactus na tagapaghanap ng planeta na maaaring i-consume tulad ng Earth. Bigla niyang naalala ang pamilya niya at nakonsensyo siya sa sinabi ni Johnny at hindi na nakipaglaban. Inalok ni Johnny na kung maaari ay siya na lang ang kunin at wag na ang kanyang pamangkin at wag nang kainin ang Earth kapalit niya. Sinabi ng Herald niyang wala na siyang magagawa dahil si Galactus pa rin ang masusunod at umalis na ito. Hanggang dito na lamang muna mga tropang Marvel at DC fan at mahaba-haba na rin ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-subscribe na sa ating channel upang sama-sama tayong magkwentuhan at magkumustahan sa lengguwahe na naunawaan natin ng malinaw. Kaya huwag mo kalimutang mag-like at i-share mo na rin at mag-comment kung may nais kang itanong at pag-usapan. Ito muli ang inyong MDCU TV na inyong makakakwentuhan sa channel na ito. Kaya hanggang sa mga susunod na mga video. Maraming salamat, keep safe, and God bless.